yung sinasabi, okay, bakit ba nila kailangan gawin? Hindi ko maintindihan kung bakit nila kailangan gawin. Ngayon ko lang natuklasan na yung aking duda nung unang-una pa lang kung bakit nila pinipilit yung impeachment na yan ay tama. And it was because of the conditional release. Di ba nagkaroon ng sinabi conditional release? We will Yes, sir. review That one. all the line items. So ano nangyari? May na-hold. Okay? So noong pinipilit nila ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget. Ako na naman yung pinagdududahan nila, di ba? Na kung titignan mo naman, alam ko naman sino yung mga nagpo-post sa social media, mga naman nila yon, di ba? Kilala ko yung iba pa nga, doon ko pa nga nakilala sa bahay. Dadagan ang Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang so, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, not it the, okay. It's at sa amin, nakapag-harvest na kami. With 5,000 pesos. Or should I say milyonaryo? Sama-sama tayo. Babago mo para maging milyonaryo. Alright, nagbabalik na naman ho tayo mga kabayitan. Magandang buhay ho sa inyong lahat. Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. At ngayon po mga kabayitan ay may maganda ho tayong pag-usapan dahil po ay dito na natin malalaman talaga kung ano ba ang gustong mangyari talaga ng House of Representatives laban kay VP Sara Duterte. Itong impormasyon ito ay mahalaga ho na dapat panoorin nyo po hanggang matapos mga kabayitan. Dahil may mahalagang impormasyon na ibinulgar ho ni Congressman Toby Tiangco patungkol ho sa masamang binabalak ni Tamba at totoo yung ating mga pagdududa na pag nakapirma ho sa impeachment, sila po ay mababayaran na dinadaan lamang ho kuno sa ayuda. Kung ba't ho natin nasabi na may bayaran ho nangyari sa pagpirma sa impeachment dahil daw sa sinasabing conditional release mga kabayitan. So walang kaalam-alam si Bungit na pinangakuan pala ni Tamba ang mga congressman na pumirma at pagkatapos may matatanggap na mahiwagang puting sobre mga kabalitaan. At ayon din dito ni Congressman Toby Tiangco na hindi ho siya pumirma dahil ayaw niya na magkaproblema ang administrasyon at ang ating bansa. At siya po ay parang ramdam at nakikita na ho natin na bukas makalawa ho, ang House of Representatives magkakaroon ho talaga ng giyera sa loob dyan. Laban nitong kay Congressman Tiangco at nitong si Lalay Tamba. Alam niyo kung bakit? Dahil marami na hong mga kongresistang gusto na siyang sipain dyan sa kanyang kinauupuan. Marami na ngayong umayaw. Kumbaga, gamitan lang pala ito. Ang mga kongresistang pumirma, ginamit ni Tamba. Si Tamba, ginamit ng mga kongresistang pumirma para sa ayuda at para magkaroon ho ng kickbacks. So, ito palang laro ni Tamba na kung saan po kasama na ho ditong makakaliwa. So, hindi na ho natin may pagkakaila nga ang impeachment pala laban kay VP Sara Duterte ay siguradong pamumulitika dahil sa ambisyon ni Tamba. At nakikita ho natin sa sinasabi ni Congressman Tiangco na wala ho talagang kasalanan. Totoong walang kasalanan at pag-aabuso sa kapangyarihan nitong si VP Sara Duterte, lalo na ho sa confidential funds. Dahil ang impeachment na ito ay hindi ho talaga kagustuhan at naaayon sa batas dahil hindi nangyari ang kanilang mga aligasyon laban kay VP Sara Duterte. Sino po bang papaniwalaan ho natin? Itong si Tiangco. Si Tiangco ang nakakaalam at itong taong ito mga kabayitan ay may paninindigan din ho ito. Kaya nga hindi natalo sa kanyang distrito bilang congressman dahil nga sa kanyang paninindigan at ngayon po ay gusto niyang tulungan na mabago ang imahe ni Bonget dahil nadamay ho sa kalukuhan ni Tamba ang ating Pangulo. Ito'y ayon mo sa kanya.
At marami hong tumatawag kay Congressman Chanco na patakbuhin at tatanggapin ang kanilang alok na magiging susunod na Speaker of the House sa 20th Congress. At gusto rin naman ni Toby Chanco para daw mapabago or mabago niya kung ano kasama ngayon ang imahe sa House of Representatives. So ibig sabihin nun, talagang nakikita niya na hindi na maganda ang imahe ng ating House of Representatives dahil sa liderato ni Lalay Tambaluslos, mga kabalitaan. Dan agad balita. Okay, bago tayo magsimula, huwag kalimutan pindutin ang notification bell and then paligo ng maraming likes, komento, reaction, opinion. And then of course mga kabitaan, i-click nyo po yung subscribe button mga kabitaan. Heto na po, panoorin natin si Congressman Toby Chanco. At isa sa mga yon is yung talagang nagsimula yung problema namin nung nag-file ng impeachment case ang House of Representatives against kay VP Sara. Because yung October surveys namin, 9 na alyansa ang pasok sa buong Mindanao. Pagdating nung survey namin after the impeachment, before the incident of bringing the former president to Hague, 4 na lang. So just because of the impeachment, 4 na lang yung natirang alyansa candidates doon sa Mindanao. Kaya kung mapapansin nyo, early on, binawasan ko yung rallies doon sa Mindanao kasi wala rin mangyayari sa amin doon eh. And I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Ibig sabihin, yun total control kami. Pero tinuloy namin, for what? For nothing. Diba? Nag-file ng impeachment complaint, February 5. Hanggang ngayon, hindi pa nasisimulan. Pinigilan ko sila noon. Ayaw nila makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin. Ayaw nila makinig. So, yan ang nangyari. Sir, clarify ko lang, when you say pinigilan mo sila, sino pa yung tinutukoy natin? Sinabi ko doon sa House na anong stat ko doon sa impeachment. Una, sinabi ko, bakit nyo ginagawa yan? Last day of session. Okay? Last day of session. June 2 pa magdidinggin ng Senado yan, magiging issue yan sa election. So, kaya hindi ako pumema. Tinuloy nila, o yan ang naging epekto. Tapos nasundan pa nung sa Hague. No? So, anong nangyari doon sa isip ng tao? Ang nangyari sa isip ng tao, masyado nating pinupunterya, di ba? Masyado nilang pinupunterya. Ibig sabihin, una, yung anak, in-impeach mo, tapos yung tatay napadala sa Hague. Pero yung pagpadala sa Hague, there are circumstances external to us beyond our control. Diba? So, hindi mo pwedeng sabihin na yan ang reason. Ang talagang pinagsimulan yan is yung impeachment na pinipigilan ko silang gawin. Pero sa sinubukan po yung pigilan yung liderato ng Kongreso, ano po ang sagot sa inyo kung bakit nila itutuloy o tinuloy nung panahon yun? Okay. Alam na nila yung stand ko tungkol dyan. Kaya nung huling meeting, hindi na nila ako sinama dyan sa usapan ng impeachment. So, anong ginawa ko? Hindi ako pumema. Pero alam nila yung stand ko dyan. Ever since before, I've been very clear about my stand on the impeachment. No? Congressman, merong story ngayon from the House eh. Sabi nila, I think it's in reaction to what you said, ano? Sabi nila 86% daw of the congressmen who signed the impeachment complaint, nanalo naman. Ano bang masasabi niyo ron? Okay, iba ang national, iba ang local politics, iba ang national politics. No? Ang local politics is based on the performance ng iyong representante. No? Ang national politics is based on perception. Okay? So, ibang-iba yon. Okay? At yung sinasabi, okay, bakit ba nila kailangan gawin? Hindi ko maintindihan kung bakit nila kailangan gawin. Ngayon ko lang natuklasan na yung aking duda nung unang-una pa lang kung bakit nila pinipilit yung impeachment na yan ay tama. And it was because of the conditional release. Sir, could you continue that? Conditional release ng... Di ba, okay. Di ba saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Nagsimula yung problema ng administrasyon nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. Ang nangyari, hindi nila sinunod, ang dami-dami lang ginalaw. Later on, nagpasa sila ng budget na ayaw ng Pangulo. Okay? Ngayon, because of lack of time, hindi na veto lahat ng mga hindi dapat na items na handon. Di ba? So, ang ginawa ng executive is, di ba nagkaroon ng sinabi conditional release? We will review all the line items. So, ano nangyari? May na-hold. Okay? So, noong pinipilit nila ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget. So ito hindi ko mapatunayan nun. Pero for the record, nag-text ako na yan ang duda ko kung bakit nila ginagawa. Okay. Sir, in which case, are you saying therefore na Malacanang was not convinced of the need to pursue the impeachment at that time?
Until now, I am 100% sure na hindi kumbinsido ang presidente. Bakit? On the day of the signing of the impeachment, I was with the president for a meeting regarding the alyansa. Magmula nung simula na nagpipirma hanggang matapos, hindi namin pinag-usapan. Hindi niya sinabi, bakit ka hindi pumirma? Pagkatapos, lumabas yung resulta, hindi man niya lang sinabi sa akin, oh, Toby, naka 215 tayo. We never talked about it. Yeah. Isang beses na pag-usapan namin, I think 2-3 weeks after, siya yung nagtanong, ano ba yung nangyari? Bakit nila pinilit yung impeachment? Wala bang kalaban yung mga yan? Sabi ko, sir, hindi nga ako sinama, so hindi ko masasagot bakit nila tinuloy. Okay? Next, okay, fast forward. So, naka-hold pa rin yung mga conditional release. And up to now, I think there's mga 90 billion pa na naka-hold kasi talagang hinihigpitan yon. So, pinapressure nila ako na i-release yung mga infrastructure projects for conditional release. Sabi ko, hindi pa pwedeng i-release yan. Kasi nga, tinitignan pa kung yan ay mga legit projects. Hindi. Yep. But sir, Okay, ang sabi nila sa akin, nung dalawang pumausap sa akin na pinapunta ni Speaker, pero naipangako namin yan, paano yung mga pumirma ng impeachment. So, nag-report ako kay Presidente, sir, kung ako, checkin muna natin kung legit yan. Pero pinipressure ako, ang sinasabi nila, yan daw ipinangako nila. Ang sagot sa akin ni Presidente, wala tayong pinangakong ganyan. So sabi ko sa kanya, sir, ito na yung sinasabi ko. Ginawa ng impeachment so that they can pressure the executive na pinapirma namin itong mga to para ma-release yung mga conditional release. So ibig sabihin pala mga kabaitan, ito palang magpapapirma ho ng mga tunglisista ni Tambaho para sa impeachment ni VP Sara Duterte ay pinangakuan pala na makakatanggap po sila ng pera, budget. Kaya pala ang tinatawag ng conditional release ay kasama na ho pala dito mga kabalitaan. So sa pagkakaintindi ko, ang sinabi ni Congressman Toby Tiangco ay walang alam si Bungit sa sinasabi ng conditional release. So ito pala ang pinagmamayabang ni Tamba sa kanyang mga kongresistang pumirma doon dahil sila ay makakatanggap ng budget. So ngayon po ay napipilitan, pinipressure pala itong mga pumirma para ho makakuha ho sila ng budget mga kabalitaan. So klarong pagtatraidor ho sa ating bayan at sa ating pangalawang Pangulo. May kalalagyan to mga kabalitaan. Itong statement ni Congressman Toby, makakatulong ho ito sa pagsasampa ng kaso laban nitong si Tamba mga kabalitaan. So ibig sabihin, binenta nila yung political capital ng Pangulo. and yet, So siya na mismo, binenta na pala ni Tamba. So anong ibig sabihin nun? So totoo, wala talagang kasalanan si VP Sara Duterte dahil kagustuhan ho ni Tamba na mapalayas, ginamit niya, dinamay niya ho yung mga walang desisyong kongresista dahil nabubusalan. Tama ho yung sinasabi natin. Pumirma sila sa impeachment dahil nabubusalan sila ni Tamba sa mahiwagang puting sobre. and yet the first person to sign the impeachment complaint was Congressman Sandro Marcos, which is why it was widely seen, sir, na meron tong blessing ng Malacanang. How do we reconcile these two things? Okay, I had a private conversation with Congressman Marcos, but let's leave him out of this kasi hindi naman siya yung talagang pasimuno nito eh. Ang tingin ko naipit rin siya dito eh. Oh, sino? Sino pa si Mono? Naipit? Sir, could you at least qualify that? What do you mean by Could you please, naipit? pakiulit lang. Hindi, okay. I had a private conversation with him Yes, sir. regarding this. Let's leave him. Sa totoo lang mga kabaitan, itong naging pahayag ni Toby Tiangco, yung kanyang pasabog ngayon, ay mapapaniwala na ho talaga itong mga bayarang mainstream media na si Inday Sara ay wala talagang kasalanan. At hindi deserve na ma-impeach dahil wala ho siyang ginawang pagkakamali ho, lalo na sa confidential funds. Parang sinasabi dito ni Congressman Toby na hindi ho talaga ninakaw ni VP Sara Duterte, nilusta yung pera. Naratibo lang ho pala talaga yon sa mga buaya dyan na gustong pa layasin si VP Sara sa kanyang posisyon. Out of this kasi hindi naman siya yung nagpasimuno ng impeachment. Sa tingin ko, na Ang sabi sa... dito. You're saying So you're refuting kasi yung sabi ng iba, part of the reason daw na hindi lumabas nga, hindi nagkaroon ng sweep yung alyansa, hindi daw na-roll out yung administration machinery. No. One of the reasons, Sean. Okay, paano ma-roll out yung administration machinery when the candidates themselves were fighting for survival? Di ba? There is a negative sentiment. Ikaw tumatakbo ka.
will you take the risk? No candidate will take the risk. He will think first of his own survival. Di ba? How can you, lalo na kung emosyon ang nananaig sa tao. Kasi yung emosyon, hindi mo pwedeng paliwanagan yung emosyon. So kung ikaw kumakandidato, kahit sabihin mo na mahina yung kalaban niya, will you take the risk? Yung impact, isa pa sir na tinuturo nila, yung impact nung controversy over the national budget na kasi ang pinaka-direct hit talaga doon yung House eh. You think may tama yun, yung observation na yun, na may impact nga siya doon sa nangyari sa alyansa? May impact yung okay. Yung doon sa national budget, ang sinasabi ko, ang problema ko doon sa national budget is, yun na naman, wala namang kasalanan ng presidente doon later on, nung napunta sa kanya, pati siya nagkaroon ng hit yung political capital niya, di ba? At syempre, pag nagkaroon yung hit ng political capital ng presidente, pati yung endorsing power ng presidente, magkakaroon ng hit, di ba? That's the natural consequence. Pero, tignan natin yung Mindanao kasi. Yung Mindanao, talagang nagkaroon sila ng unifying factor doon, magmula nung final yung Pero sir, it sounds almost as if the president is so passive. Kasi typically, the president would have a supermajority in Congress. Not the other way around, na a supermajority has a president in Malacanang. Di ba? Usually, ganun yung dynamics yun eh. So, it almost sounds as if the president is not on top of things and that he's just being pulled and pushed around. No, the president is on top of things. But alam mo naman yung presidente natin, napakabait, pasensyoso. Some people take advantage of his goodness and kindness. He's a very gentle creature, di ba? So when you say that they used up his political capital, It's his gentleness, his kindness. oo. So sir, when you say they used up the president's political capital, the natural next question there is why didn't he do something about it, right? Why didn't the people around him do something about it if they could already see this is going on? It is a supermajority to begin with anyway. Yan ang ginawa niya, di ba? Hanggang ngayon, hindi naman pa ni-release yung insertion, yung conditional, yung congressional insertion eh. Okay, out of the 209 billion na inserted by the House, ang nare-release lang is over 100 million. So may 90 billion pa doon na naka-hold. So he exercised his executive power. Hindi natin pwedeng sabihin. Hindi lang namin ito sinasabi, di ba? People think na pinalusot lang niya yung budget. He did not. So ngayon ko lang ito sinasabi kasi tapos na yung eleksyon, hindi ko na po pwede ito sabihin na nandun pa yung eleksyon. No? But I have to do this because I have to protect the president. No, he's being blamed for things na hindi naman niya kasalanan. He's paying for things na hindi naman niya ginawa. But on the downside, sir, you understand that this will also make him look like he does not have control over the whole system, the whole machinery. No, that's why I'm speaking out now because no one is speaking out. We were put in a situation, nalagay kami sa sitwasyon na eleksyon di ba? Hindi naman po pwedeng palabasin. Paano ko naman, kayo na lang magsabi sa akin, nagpa-interview ako sa inyo during election period. Pwede ko ba sabihin itong mga bagay na to? Masabihin na hindi release yung mga pondo para lang patunayan na talagang ano. Siyempre, there are things that we have to finish first. Pagtapos mga bagay na yan, now I have to protect him. I have to say that hindi niya talaga pinayagan. So now it's very clear he was unhappy about the budget and he is doing something about it. Hindi totoo yung sinasabing pinalusot niya. Hindi niya pinalusot. Sir, during that time, were you in touch with Speaker Martin Romualdez nung panong ito'y nagkakagulo at nag-uunahan kung sinong purpresyo kanino? I mean, well, let me boil it down to this. Is the Speaker the one who was in charge of all of this? And who is the leader of the House, di ba? Yung mga, tsaka yung nakapaligid sa kanya kasi sila. So ngayon, inamin na talaga yung lahat ng kabalastugan ngayon, lahat ng merong problema tayo sa ating bansa ay mula ho ito kay Tamba mga kabalitaan. Di natin matidina yan. Itong si Toby na yung nagsalita. So, sino bang papaniwalaan natin? Itong si Toby or itong mga liporis ni Tamba na panidepensa sa kanya? Isipin natin, pera ng taong bayan, sila lang ho talaga ang nakikinabang mga kabalitaan. Sila yung kumakausap sa akin, sinasabi sa akin, kailangan to release, kailangan ganito, ganyan. Hindi naman ako pumapayag. How would you... Congressman, nabanggit nyo na rin lang yung leadership eh. Hindi lang si President Marcos ang tinamaan dito. Of course, you are in the line of fire dahil kayo yung naging campaign manager ng Alyansa. And in fact, you were being rumored to be the next speaker actually. Ano po yung ano na po nangyari? Magkakaroon po ba tayo ng leadership change? I think that's where all the problems started, no? Early November, nung nagkakagulo-gulo sa budget, ang pinagdududahan nila ako, no? There was one time, Yes. I was happy Speaker Romualdez. Sinabi ko sa kanya at that Parang naamoy ko na yung kaguluhan dyan sa House of Representatives mga kabalitaan. Itong si Tiangco at itong si Tamba. So darating ang araw, sila na may magsasalpukan dyan. Kaya sa tono pa lang ni Tiangco dito, kontrang-kontra niya po
kumbaga hindi niya ho nagustuhan kung anong ginawa ni Tamba sa ating bansa. Kasi nga, sinubukan niya ngayon na proteksyonan itong si Bongit, ipinaliwanag niya ngayon dito na ang mga pangyayari sa ating bansa, kung anumang merong kaguluhan tayo ngayon, ay dapat sisihin itong si Tamba, hindi si Bongit. That time, Speaker, wala akong kinausap na congressman, walang kumausap na congressman sa akin, no? And he had so many theories, no? Meron pa siyang kung ano-anong theory na yung iba nun, wala akong telephone number ng mga taong yon, no? And then, nung nangyari ito ngayon, ako na naman yung pinagdududahan nila, di ba? Na, kaya kung titignan mo naman, alam ko naman sino yung mga nagpo-post sa social media, mga naman nila yon, di ba? Kilala ko, yung iba pa nga, doon ko pa nga nakilala sa bahay niya eh. O, so paano ko naman hindi malalaman na hindi ako yung pinupunteriya nila dito, di ba? So, ang ibig sabihin nun nito, yung taga-post pala sa social media, sa panig ho ni Tamba, nalalaman at nakikilala lang pala ni Toby doon sa kanilang bahay. So, ibig sabihin, sila pala yung may mga trolls dito, mga kabalitaan, na binabayaran mga social media influencer. Kasi kasasabi lang ni Toby, di ba? Na yung taga-post nila sa social media, sino ba? Nakilala niya lang daw sa pamamahay ni Tamba, mga kabalitaan. So, dito na ho, lumalabas na ho yung katotohanan kung sino ho talaga ang maraming trolls, mga kabalitaan. Sa sinasabi nilang fake news, yung DDS vloggers ay itong si Barbers. Sa totoo lang, yung mga DDS vloggers, hindi ho yan trolls, mga kabalitaan, ha? Kusa ho kaming dumidepensa at ipinaglaban ho yung karapatan na manaig ho yung katotohanan kung ano talaga yung nangyayari. At that time, in November, walang kumakausap sa akin. Ngayon, sasabihin ko naman, may mga kumakausap sa akin. Wala akong kinakausap, may mga kumakausap sa akin na sinasabi na kung dapat magkaroon ng change of leadership para mabalik yung imahe ng House. Naman sinasabi ko na ako, kung ano yung gusto ng mayorya, yun naman ang susundin ko, di ba? I mean, I don't fight, I have to tell everyone, I don't fight my battles patalikod. I always fight frontally. You've known me. In the aftermath of all this, Congressman, now that ito nga, the elections are over, Alyansa did not... I'm saying I will do everything to protect the president because the accusations against him are so unfair, di ba? Ibig sabihin, the budget, political capital niya yung naapektuhan doon. For something, in the first place, ayaw na ayaw niya. Yeah. So, ilang beses na-postpone yung signing ng budget. Di ba? Hanggang naubusan lang ng oras, hindi nahanap lahat ng items, may konting na veto, pero hinabol pa rin sa huli. Ngayon, naka-hold. For the record, naka-hold. Oo. Congressman, dinawin ko lang ha. Congressman, dinawin ko lang. You said people, nung November, walang kumakausap sa inyo. Kahit may mga chismis na meron nga. Pero ngayon, may mga lumalapit na sa inyo about the speakership. You are being asked kasi sa Senate, meron na rin ganun na so sinasabi niyo yun ha? I'm being asked. To be the speaker by some congressmen. They're saying that if I will run ng meeting, show of support, yung iba tumatawag sa akin, punta kami doon. Sinasabi ko sa inyo, pumunta kayo doon. Kasi di man ako nagdedeklara, mapag-iinitan kayo. Okay? Congressman, may nagpatawag ng meeting kanina? May meeting kay Speaker doon sa Shangri-La. Show of support. Kanina. Okay, Kapag si Tambang nagpapamiting ngayon sa Shangri-La, mga kabataan, sigurado may mahiwagang sobre na ho yan. Kasi ginagawa yan ni Tamba, mga kabalitaan, para ho siya pa rin ang iluluklok dyan sa House of Representatives bilang speaker ho, mga kabalitaan. So ngayon siguro ramdam niya na tagilid na ho siya dyan at parang maraming babaliktad ho. At sigurado naman po na itong si Congressman Tiangco ay mapipili na bilang bagong House Speaker or Speaker of the House, bilang House Speaker ho sa 20th Congress. Kaya ang ginawa ngayon, inunahan na ni Tamba sa pamamagitan ng pagpapatawag ng meeting sa kanyang mga kasamahan dyan sa Kongreso. So anong ibig sabihin nun? Takot na naman siya, mga kabalitaan. So magagawa na naman ito ng hakbang na para hindi matuloy ang pagtakbo ho, ang pagpili ng ilang mga kongresista nito kay Congressman Tiangco para pumalit sa kanya bilang Speaker of the House, mga kabalitaan. Speaker. For the speaker. For the speaker. If pa tumatawag, what will we do? Will we go? We want to be on your side. Sabi ko, nako, hindi pa ako nagdedeklara. Pumunta kayo doon, baka kayo naman mapag-initan. No? Ayoko naman kayong diba? Tsaka sabi ko, I'm not actively seeking for it, but I just want to help the President. Diba? Okay. So, yun naman sinasabi ko sa kanila. No? At ako mismo nagsasabi, kung papapirmahin kayo, pumirma kayo kasi mapag-iinitan naman kayo pag hindi naman kayo pumirma. Pero Congressman, it's significant that they are asking you. Di ba? Na kung pupunta ba sila doon, pipirma ba sila doon, it's significant that they are asking you.
hindi naman sila nagsasabing pipirma ba sila. Sinasabi nila anong gagawin. Ako na nagsasabi. O, yun na nga. Yung iba, Di ba? sinasabi nila, yung iba nga sinasabi niya na ayaw namin pumirma. Sabi ko, huwag na huwag niyong gagawin yan. Ayaw madamay kayo doon sa So, ibig sabihin, no, marami na palang gustong isuka itong si Tambag, mga kongresista. Sa tingin ko po dito, mga kabaitaan, marami hong kalyado ni VP Sara Duterte na sinasabihan ito at tinatanong kung siya ba ay interesado maging Speaker of the House. Dahil ramdam ko na rin na siya po talagang papalit pagdating ho ng 20th Congress dahil mawawala ho na ho talaga itong si Tamba. Pag wala na ho siya dyan bilang Speaker of the House, mga kabaitaan, tapos na ho ang maliligayang araw nito dahil marami ho itong kakaharaping kaso, mga kabalitaan. sa akin, di ba? Kasi hindi naman style ko ng politics yung ganyan. Kung ako yung pag-iinitan, di ako yung pag-iinitan, di ba? Bakit naman kayo madadamay? Hindi Right. naman Sir, yeah. Sir, okay. So in the aftermath of all of this, Congressman, how would you describe the relationship between President Marcos and the House Speaker? Ano yung dynamic nila ngayon? And, you know, it sounds like the Speaker is going ahead and doing his own thing. What do you think his end goal is? I don't want to comment on the relationship because whatever the personal or professional relationship is, hindi naman ako yung nakabantay ano bang relasyon nitong dalawa, di ba? So, hindi naman ako ganun. So, I wouldn't want to comment on that. So your advice to the congressman about that meeting with the speaker is prudent naman eh. I mean, sige, para walang sisiyan at walang sumabit. Pero sir, and you also said you're not actively seeking the speakership. Yeah. But are you interested to begin with? And if given the fact that some people are asking you to go ahead and be the speaker or throw your hat in the ring, will you throw your hat in the ring? Okay, isa lang sagot ko dyan. I will do whatever is best for the president. If it's best for the president that Martin Romualdez remains speaker, I will support what he thinks is best for him. But So, Congressman, you are open to it. No, Yan, accurate ba yan? if he thinks I can help him more, I will accept it. Di ba? As long as my colleagues agree, di ba? Because hindi naman di ba? I mean, ang numero uno dito is my colleagues, di ba? Kung okay, number one, kung gusto ng karamihan ng colleagues ko at yan ay makakabuti sa presidente, siyempre tatanggapin ko. Pero ang number one dito, ano ba yung desisyon ng mayorya ng aking kasama sa Kongreso? Kasi tsaka pa lang tayo makakapunta sa presidente pag meron tayong mayorya ng kasama. Di ba? Pag meron tayong mayorya ng kasama, sabihin natin sa presidente, ito po yung gusto ng karamihan ng ating kasama. Sorry, we have to let you go because I understand you have another interview, no, Congressman? Pero Yes. sana we can Yes. have you back again. Yes, sir. There's a lot more to talk about. Agad, Balita. So yun po, mga kabaitaan, grabe no. Talagang kung hindi lumabas at hindi nagsalita itong si Congressman Toby Chanco, ay blind na blind lang ho talaga tayo, mga kabaitaan. Wala talaga tayong kalam-alam sa mga masamang binabalak ko, masamang plano nitong si Tambalalay, mga kabaitaan, sa ating bansa at kay VP Sara Duterte. Nalaman ho natin ito dahil kay Congressman Chanco na totoo nga yung mga iniisip po natin. Totoo yung mga pagdududa natin na ang lahat na ito ay pamumulitika lamang. At wala talagang ginagawa ho na mali si Inday Sara Duterte sa confidential funds. At itong TRICOM, itong HUADCOM, hindi ho, dati na natin sinasabi, pagkatapos nito talagang may matatanggap po silang, sabihin na natin, abuloy mga kabaitaan kasi marami nang nawawala dyan eh. Patay na yung iba eh, hindi na nakapasok sa kamera dahil natalo na sila. So hindi tayo nagkamali ho. Nakikita naman kasi talaga natin yung trend ng kanilang ginagawa kung paano nila i-demoralize yung mga Duterte. Kung paano ho nila ito pinagsisi pa ho. Gaya lang sa pagkidnap kay Tatay Digong Duterte na ganun ho yung sistema nila sa panggigipit ho dyan sa KOJC. So simula pa lang doon, hanggang ngayon na naipadala na sa dahig si Tatay Digong Duterte, ay planado ho pala ito talaga. Lalo na itong impeachment na kung saan ho sila ay tagilid na ngayon. Wala na ho silang makukuhang suporta dyan sa Senado. Kasi marami hong mangingibang bakod. Paparating na ho yung 2028 presidential elections. Marami na rin ho mga kabitaan, malamang ho ang mangingibang bahay. Lilipat na naman ho, kakampi na naman kay VP Sara Duterte. At ang maiiwan ho dyan, yung mga nasa front na makikita lagi ho sa mata ng agila. Pero yung iba na nakatago ho sa lente
tapos sumuporta kay Tamba, sigurado babaliktad at mangingibang bahay yan mga kabalitaan. Sila ho dyan ang maiiwan. So pag hindi na ho naging speaker itong si Lalay Romualdez, may kalalagyan na ho to mga kabalitaan. Marami hong kakaharaping kaso nito. At ito ang dapat i-impeach talaga dahil mga kabalitaan, hindi naman sila kakasuhan lang, hindi pala to impeachable itong si Tamba. Pwedeng kasuhan to sa ombudsman na sabihin natin na perpetual disqualification para hindi na ho makahawak ng kahit anumang posisyon sa gobyerno. Ito ang dapat talagang tanggalin ho sa pwesto. Dahil siya lang ho talaga ang punot dulo ng kaguluhan. So may tinatawag hong damay-damay. Sabi nga dito ni Congressman Chanco na damay lang yung ibang kongresista. Siyempre nagpapadamay sila dahil nga sa pera nahabol ho talaga nila makuha yung budget. Ang masaklap pa dyan mga kabaitaan, wala palang kaalam-alam itong si Bongit sa tinatawag ko nilang conditional release mga kabaitaan. Dahil pinangakuan pala ni Tamba, ang lahat ng pumirma ay makakatanggap ho ng ayuda. Yun pala. Itong si Luistro, makikita ho natin, grabe yung distribution, harap-harapan ho mga kabalitaan. Nanalo pa yung hinampak. So dito pa lang, sa pahayag na ito, bukas makalawa, makikita at malalaman na ho natin na isa o yung lahat ng mga pumirma na nakikita lagi araw-araw sa mata ng agila, sigurado silang lahat mga kabalitaan, magtatago na ho yan pag si Sara Duterte ang makaupo bilang susunod na Pangulo ng ating bansa. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation, huwag kalimutan ho, pinutin ang notification bell at mag-like na ho kayo, i-share niyo po, paliguan ng maraming likes, komento, reaction, opinion, buhusan ng marami. At of course mga kabitan, i-share nyo ha, huwag kalimutan po para mapanood ng mga kababayan natin abroad. At yung mga hindi pa po nakapag-pindot ng notification bell, pindutin nyo na para agad-agad nyo mapapanood. Hindi nyo kailangan i-search yung ating bahay. Kasi pag hindi nyo napindot yan, yung notification bell, kailangan nyo pang i-search yan para mapanood yung mga video natin. Ewan ko lang, anong ginagawa ho nila mga kabalitaan. Tuloy-tuloy lamang ho tayo dahil hindi nila tayo mapapatahimik. At bago tayo magtapos, pasasalamatan muna natin yung ating mga kababayan natin abroad dyan sa The Hague, Netherlands at lalo na sa makabagong bayani ng ating bansa, ang Overseas Filipino Workers. Saludo ho kami sa inyo. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Masalam. And then sa ating miyembro ho nating bahay, si Romeo de los Rios, Rosana Concepcion at Elijah TV. Sa gustong tumira ho sa ating bahay, pinutin nyo na po ang join button dyan. Makikita nyo mga kabalitan. Huwag nyo pong skip yung ads na inyong mapapanood. At saan malupalop na ating mundo, basta may mga Pilipino, Kabisayan at Mindanao, lakip na ang kasama na ho ang Luzon at of course Mami Rose and Toby Tobias diyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Mabuhay kayong lahat. Ako'y magpapaalam na po mga kapitan, wala tayong oras at kita-kits tayo sa ating pagbabalik. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.